Hi mga kabasketball, Heprem TV is back. Behind ni na Victor Wembanyama at Dylan Harper, pinanatiling buhay ng San Antonio Spurs ang kanilang season sa pamamagitan ng 27-point win laban sa OKC Thunder sa Game 6 ng West Finals. Kung ang goal ni Victor Wembanyama mga kabasketball ay maging parang ghost sa resulta ng isang pangit na pagkatalo sa Game 5 sa Western Conference Finals sa Paycom Center, he failed miserably. Si Wembanyama mga kabasketball, who took an hour after the game to shower, get his usual post-game treatment, change at load a bus, papunta sa hotel across the street, ay gumawa ng conscious decision na iwasang makipag-usap sa mga reporters, both at the podium and in the locker room post-game. Sa halip, lumakad ang Frenchman sa tabi ng congregation, around ng kanyang locker, at mabilis na lumabas, as Isaiah Hartenstein gave his winning address sa home reporters. While it could be inferred mga kabasketball, that Wembanyama may have been too upset to speak, o sa halip, determinadong sagutin ang kanyang lackluster performance, sa isang mas mahusay na performance sa Game 6, ang kanyang rookie teammate mga kabasketball, ay nagtakda ng record, anuman ang dahilan, sinusuportahan siya ng San Antonio Spurs. Ang 7-foot superstar ng Spurs, ay kept his public silence through the off-day. Hindi siya nagsalita sa shoot-around kinaumagahan at pumasok sa Frostbank Center with his season on the line dressed in Eid al-Adha garments in celebration of the Muslim holiday. 87 seconds sa Game 6, hindi na natahimik si Wembanyama. Tumawag ang Thunder ng unang timeout ng contest na down ng 7 puntos, si Wembanyama ay mayroong 2 threes. Tulad ng Game 5 mga kabasketball, nagsimulang mag-init ang Spurs mula sa beyond the arc, between Wembanyama's pair, and makes from Devin Vassell, Joel Lian Champagnie at Dylan Harper. Sa unang quarter, tumama ang San Antonio ng 7 threes, para bumuo ng 12-point lead, at ang Thunder never took it back, or umabot sa 5 puntos, as the Spurs ran up ang score, patungo sa 180-91 sa Game 6 na panalo, upang to force ang winner-take-all Game 7, sa Oklahoma City. Tinapos ni Wembanyama ang gabi na may 28 points, 10 rebounds at 3 blocks sa 10 for 21 shooting from the field. Ang kanyang 22 puntos sa unang 2 quarters ay minarkahan ang kanyang ika-5 20 points, na kalahati nitong postseason, the most by a Spurs, mula noong 1998. Si Harper, still nursing right a doctor soreness, ay naglaro sa kanyang ikatlong sunod na laro mula nang hindi siya makalabas sa second half ng Game 2. Bagamat hindi nakakaramdam ng 100%, nagkaroon siya ng kanyang pinaka-epektibong outing mula noong Game 1, na nagtala ng 18 puntos at 6 na assists, to flank Wembanyama. Para sa Thunder, nagtala si Shai Gilgeous-Alexander ng 15 puntos at 4 na assists, sa 6 for 18 shooting from the field. He's now logged as many games, with under 20 points laban sa Spurs sa playoffs, bilang mga laro na may hindi bababa sa 30 puntos. Umupo siya sa buong fourth quarter. Bagamat kumapit lamang sa 7 puntos na lamang sa halftime, ang Spurs held the Thunder to 13 points of offense sa ikatlong quarter, kumpara sa kanilang 32, at pumasok sa ika-4 na quarter na may 26 na puntos na lamang. Sa 9 minutes 20 seconds to play, si Wembanyama subbed out for the night. Nanalo ang Spurs sa rebounding battle sa pamamagitan ng margin of 9, at hinawakan ang Thunder sa 37% shooting mula sa field, at 25% shooting from 3. Ngayon ay naghihintay ng response mula sa kanilang mga bisita pabalik sa home court, ang kanilang susunod na hamon ay ang maintaining ng kanilang success. As far as Thursday evening goes, ginawa ng Spurs ang kanilang trabaho. They gave themselves a chance. Ang Game 7 ng Western Conference Finals between the San Antonio Spurs and Oklahoma City Thunder mula sa Paycom Center ay nakatakda sa Sunday.